Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at luntiang kabundukan, naninirahan ang isang binatang magsasaka na nagngangalang Baste. Siya ay kilala sa kanilang lugar bilang masipag, tahimik at may pusong busilak. Bata pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang mga magulang, kaya't siya na lamang ang mag-isang nagsusumikap upang mabuhay sa pamamagitan ng pagsasaka. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, ay gumigising na si Baste upang magtungo sa kanyang maliit na lupain. Bitbit niya ang kanyang lumang itak at kalaykay, at sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, ay buong tiyaga niyang inaalagaan ang kanyang mga pananim. Sa kabila ng hirap ng buhay, hindi siya kailanman nagreklamo. Para sa kanya, sapat na ang simpleng pamumuhay basta't siya ay marangal at may kapayapaan sa kanyang puso. Isang hapon, habang pauwi na si Baste mula sa bukid, napansin niya ang isang payat at sugatang aso na nakahiga sa gilid ng pilapil. Halos hindi na ito makagalaw at ang mga mata nito ay tila humihingi ng tulong. Huminto si Baste at dahan-dahang lumapit sa aso. Sa una ay nag-atubili siya. Alam niyang mahirap na nga ang kanyang buhay at dagdag na responsibilidad ang pag-aalaga ng isang hayop. Ngunit nang makita niya ang kalagayan ng aso, ang mga sugat nito at ang panghihina, hindi niya nagawang talikuran ito. Maingat niyang binuhat ang aso at dinala sa kanyang munting kubo. Sa gabing iyon, nilinis ni Baste ang mga sugat ng aso gamit ang maligamgam na tubig at halamang gamot na kanyang nakasanayan. Pinakain niya ito ng kaunting kanin na hinaluan ng sabaw, kahit na iyon na lamang ang natitira niyang pagkain para sa araw na iyon. Habang pinagmamasdan niya ang aso na unti-unting kumakain, napangiti si Baste sa unang pagkakataon sa buong maghapon. Simula ngayon, hindi ka na mag-isa, bulong niya. Pinangalanan niya ang aso na Bantay. Lumipas ang mga araw at unti-unting gumaling si Bantay. Ngunit hindi tulad ng karaniwang aso, napansin ni Baste ang kakaiba nitong kilos. Mabilis itong matuto at tila nauunawaan ang bawat utos na ibinibigay niya. Sa tuwing siya ay nagtatrabaho sa bukid, palaging nasa tabi niya si Bantay, tila isang tapat na kaibigan at tagapangalaga. Isang umaga, habang nagtatanim si Baste, biglang tumahol si Bantay at tila may itinuturo sa malayong bahagi ng bukid. Sa una ay hindi ito pinansin ni Baste. Ngunit nang patuloy ang pagtahol ng aso, napilitan siyang sumunod. Pagdating nila sa lugar, napansin ni Baste na may bahagi ng lupa na tila kakaiba ang itsura. Mas malambot at tila bagong hukay. Nang kanyang silipin, natuklasan niya na may nakabaong mga lumang kagamitan sa pagsasaka at ilang sako ng butil na matagal nang nakalimutan. Hindi niya alam kung paano iyon napansin ni Bantay, ngunit dahil dito ay nagkaroon siya ng dagdag na pananim na maaaring itanim. Talagang kakaiba ka, sabi ni Baste habang hinahaplos ang ulo ng aso. Mula noon, lalong tumibay ang samahan ng dalawa. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang hiwaga ni Bantay. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting mapapansin ni Baste na ang kanyang simpleng buhay ay magsisimulang magbago at ang aso na kanyang iniligtas ay may mas malalim na papel na gagampanan sa kanyang kapalaran. At sa tahimik na baryong iyon, kung saan ang hangin ay tila may dalang mga lihim, magsisimula ang isang kwento ng pagkakaibigan, pagsubok at mga hiwagang hindi pa niya kailanman may isip. Mula nang tuluyang gumaling si Bantay, naging hindi mapaghihiwalay sina Baste at ang kanyang aso. Araw-araw ay magkasama silang pumupunta sa bukid, sabay na bumabalik sa kanilang kubo at sabay na nagpapahinga sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi. Ngunit habang tumatagal, lalong napapansin ni Baste na kakaiba ang katalinuhan ni Bantay. Hindi lamang ito marunong sumunod sa utos. Tila inuunahan pa nito ang iniisip ng kanyang amo. Isang umaga, bago pa man magbukang liwayway, nagising si Baste dahil sa marahang pagtahol ni Bantay. Bumangon siya at nakita ang aso na tila inaanyayahan siyang lumabas ng kubo. "Ano ba iyon?"
Tanong niya sa sarili habang kinukuha ang kanyang lampara. Sumunod siya kay Bantay palabas. Tahimik ang paligid at tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Dinala siya ng aso sa likod ng kanilang kubo sa isang bahagi ng lupa na bihira niyang puntahan. Biglang nagsimulang maghukay si Bantay. Sa una ay hindi ito pinansin ni Baste, ngunit nang patuloy ang paghuhukay ng aso, napilitan siyang tumulong. Ilang sandali pa, tumama ang kanyang pala sa isang matigas na bagay. Dahan-dahan niyang hinukay ang lupa hanggang sa lumitaw ang isang lumang banga. Kinabahan si Baste habang binubuksan ito. Sa loob ay may mga lumang barya at ilang piraso ng pilak. Napaupo siya sa lupa, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. "Paano mo nalaman ito?" tanong niya kay Bantay, na tila nakatingin lamang sa kanya nang may kakaibang talino sa mga mata. Hindi man makapagsalita ang aso, ramdam ni Baste na parang may nais itong ipahiwatig. Mula sa araw na iyon, nagsimulang gumaan ang buhay ni Baste. Hindi niya ginastos agad ang natagpuang kayamanan. Sa halip, ginamit niya ito upang bumili ng mas maayos na binhi, mga kagamitan, at ilang hayop na makakatulong sa kanyang kabuhayan. Sa tulong ni Bantay, mas naging maayos ang kanyang pagsasaka. Sa tuwing may darating na bagyo, tila nararamdaman na ito ni Bantay bago pa man magbago ang panahon. Pinapahinto nito si Baste sa pagtatrabaho at inaakay siya pauwi, at sa bawat pagkakataon ay nakakaiwas sila sa kapahamakan. Isang araw, habang sila ay nasa bukid, napansin ni Baste na may ilang bahagi ng kanyang pananim ang tila nasisira. Lumapit siya upang tingnan. Ngunit bago pa man siya makarating, mabilis na tumakbo si Bantay at tumahol ng malakas. Mula sa damuhan ay biglang nagsitakbuhan ng ilang daga na kumakain sa kanyang palay. Dahil sa babala ni Bantay, agad na nagawan ni Baste ng paraan ang problema. "Kung wala ka, baka wala na akong aanihin," wika niya habang nakangiti. Ngunit hindi lamang si Baste ang nakakapansin sa pagbabago. Sa baryo, nagsimulang pag-usapan ng mga tao ang biglang pag-unlad ng kanyang bukid. Ang dating maliit at halos hindi kumikita niyang lupa ay unti-unting naging masagana. May ilan na natuwa para sa kanya. Ngunit may ilan din na nagsimulang magduda. Lalo na si Mang Cardo, ang mayamang magsasaka sa baryo na kilala sa pagiging mainggitin. Hindi normal ang bilis ng pagyaman ni Baste. Bulong niya sa kanyang mga kasamahan. May tinatago yan. Isang hapon, habang nagpapahinga si Baste sa ilalim ng puno kasama si Bantay, may pakiramdam siyang may nagmamasid sa kanila. Tumingin siya sa paligid ngunit wala siyang nakitang tao. Ngunit si Bantay ay biglang tumayo. Ang mga balahibo ay tila nanindig at marahang umungol. Tila may panganib na paparating. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Baste ng kakaibang kaba. Hindi niya alam na ang simpleng pagligtas niya sa isang sugatang aso ay magdadala sa kanya sa isang serye ng mga pangyayaring magbabago sa kanyang buhay at maglalagay sa kanya sa gitna ng inggit, lihim at panganib. Habang patuloy na gumaganda ang buhay ni Baste, lalong umiigting ang inggit sa puso ng ilang tao sa baryo, lalo na kay Mang Cardo. Si Mang Cardo ang dating kinikilalang pinakamayamang magsasaka sa kanilang lugar. Malawak ang kanyang lupain, marami ang kanyang tauhan, at siya ang tinitingala ng marami. Ngunit mula nang unti-unting umunlad si Baste, tila nababawasan ang kanyang ningning. Hindi niya matanggap na ang isang simpleng binata na halos walang-wala noon ay ngayon ay nagkakaroon ng masaganang ani. May mali diyan, madalas niyang sabihin sa kanyang mga kasamahan. Walang ganong klaseng swerte. Siguradong may tinatagong lihim yan. Isang gabi, habang tahimik ang buong baryo, nagtipon si Mang Cardo at ang dalawa niyang katiwala sa kanyang maluwang na bakuran.
Bantayan ninyo si Baste, utos niya. Alamin ninyo kung saan nanggagaling ang swerte niya. Kinabukasan, habang abala si Baste sa kanyang bukid, hindi niya napansin na may dalawang lalaking nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Ngunit si Bantay ay hindi nalinlang. Bigla itong tumahol at tumingin sa direksyon ng mga nagmamasid. Mabilis itong tumakbo patungo sa damuhan kung saan nagtatago ang dalawang lalaki. Nagulat ang mga ito at agad na tumakbo palayo. Ano na naman iyon? Tanong ni Baste habang sinusundan ng tingin si Bantay. Bumalik ang aso sa kanya at tila nagbabantay. Ang mga mata ay matalim at alerto. Doon nagsimulang magduda si Baste na may hindi magandang nangyayari. Lumipas ang mga araw at sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, may narinig si Baste kaluskos sa labas ng kanyang kubo. Tahimik siyang bumangon at sumilip sa bintana. Sa dilim, may aninong gumagalaw malapit sa kanyang kamalig. Ngunit bago pa siya makalabas, mabilis nang tumakbo si Bantay at tumahol ng malakas. Nagkagulo ang anino at agad na tumakas. Kinabukasan, napansin ni Baste na may bahagyang sira ang kanyang imbakan ng palay. Tila may nagtangkang magnakaw. May nagtatangka ng pumasok. Bulong niya sa sarili. Mula noon, mas naging maingat si Baste. Mas maaga siyang umuuwi at palaging nasa tabi niya si Bantay. Ngunit sa kabilang banda, lalong lumalala ang galit ni Mang Cardo. Hindi sapat ang pagmamatyag, sabi niya. Kailangan nating malaman kung ano ang sikreto niya. Isang gabi, nagpasya si Mang Cardo na siya mismo ang kikilos. Tahimik siyang nagtungo sa kubo ni Baste. Dala ang isang maliit na ilawan. Dahan-dahan siyang lumapit sa likod ng bahay, sinisigurong walang makakakita sa kanya. Ngunit hindi niya alam na matagal na siyang nararamdaman ni Bantay. Sa loob ng kubo, biglang nagising si Baste nang maramdaman niyang gumalaw si Bantay sa tabi niya. Tumayo ang aso, nakatingin sa pintuan at marahang umungol. May tao, bulong ni Baste. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan at sumilip. At doon niya nakita ang isang aninong papalapit sa kanyang kamalig. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang lumabas, kasunod si Bantay. Ano ang ginagawa mo rito? Malakas niyang sigaw. Nagulat si Mang Cardo at napaatras. Sa liwanag ng buwan, nagkatinginan ng dalawa. Sandaling natahimik ang paligid. Ngunit bago pa makapagsalita si Mang Cardo, biglang tumahol ng malakas si Bantay at mabilis na lumapit dito, handang ipagtanggol ang kanyang amo. Napaatras si Mang Cardo, halatang nabigla. "Huwag mo akong takutin!" Sigaw niya, ngunit halata ang kaba sa kanyang boses. "Wala kang karapatang pumasok dito," mariing sabi ni Baste. Hindi na nakipagtalo si Mang Cardo. Sa halip, mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit at paghihiganti. Sa gabing iyon, napagtanto ni Baste na hindi lamang simpleng inggit ang kanyang kinakaharap. May mga taong handang gumawa ng masama para lamang makuha ang kung anong mayroon siya. At sa kanyang tabi, si Bantay ay patuloy na nagbabantay, hindi lamang bilang isang aso, kundi bilang isang tagapagtanggol na tila may lihim na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Habang lumalalim ang gabi, ramdam ni Baste na ito pa lamang ang simula ng mas mabibigat na pagsubok na darating sa kanyang buhay. Mula sa gabing nahuli ni Baste si Mang Cardo sa paligid ng kanyang kubo, hindi na nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi na lamang ito simpleng hinala. Tiyak na may masamang balak ang mayamang magsasaka laban sa kanya. Ngunit sa kabila ng pangamba, pinili pa rin ni Baste na ipagpatuloy ang kanyang tahimik na pamumuhay. Mas naging maingat lamang siya sa bawat kilos at desisyon. At higit sa lahat, lalo niyang pinagkatiwalaan si Bantay. Isang umaga, habang abala si Baste sa pag-aararo ng lupa, napansin niyang kakaiba ang kilos ng kanyang aso.
Hindi ito mapakali at paulit-ulit na tumitingin sa kalangitan at sa malayong bahagi ng bundok. "Ano ba ang nararamdaman mo?" tanong ni Baste habang pinagmamasdan si Bantay. Biglang tumahol ang aso at tumakbo palayo, tila may sinusundan o iniiwasan. Napilitan si Baste na sumunod. Dinala siya ni Bantay sa isang mataas na bahagi ng bukid kung saan tanaw ang buong baryo. Doon napansin ni Baste ang unti-unting pagdilim ng kalangitan sa kabila ng maliwanag na umaga. May paparating na bagyo. Ngunit ang kakaiba, hindi pa ito nararamdaman ng ibang tao sa baryo. Agad na naunawaan ni Baste ang ibig ipahiwatig ni Bantay. Mabilis siyang bumaba at nagmadaling tipunin ang kanyang mga kagamitan at ani. Tinulungan siya ng aso sa pamamagitan ng pagdadala ng maliliit na gamit ang kanyang bibig. Sa loob lamang ng ilang oras, naipasok nila sa ligtas na lugar ang mga bagay na maaaring masira. At pagsapit ng hapon, biglang dumating ang malakas na ulan at hangin. Nagulat ang buong baryo. Maraming pananim ang nasira at maraming magsasaka ang nawalan ng inaasahang ani. Ngunit ang lupain ni Baste ay halos hindi naapektuhan. "Paano mo nalaman?" tanong ng ilang kapitbahay na nagtungo sa kanya kinabukasan. Ngumiti lamang si Baste at tumingin kay Bantay na tahimik na nakaupo sa kanyang tabi. Simula noon, lalong kumalat ang usap-usapan tungkol sa kakaibang aso. "Hindi yan pangkaraniwang hayop," bulong ng ilan. "Parang may talino ng tao," sabi ng iba. Ngunit sa kabilang dako, lalong nag-alab ang galit ni Mang Cardo. "Hindi na ito basta swerte," sabi niya habang naglalakad sa kanyang bakuran. "May kapangyarihan ang aso na yan." Nag-isip siya ng mas malalim na plano. Isang gabi, nagpunta siya sa isang matandang lalaki sa gilid ng baryo, isang taong kilala sa kakaibang kaalaman at hindi pangkaraniwang gawain. "Maaari mo bang alamin kung ano ang meron sa aso na iyon?" tanong ni Mang Cardo. Tahimik na tumingin ang matanda sa kanya. "Hindi lahat ng bagay ay dapat pakialaman," sagot nito. Ngunit hindi nakinig si Mang Cardo. "Kahit anong kapalit, gusto kong malaman." Sa kabilang banda, habang payapang natutulog si Baste sa kanyang kubo, biglang nagising si Bantay. Tumayo ito at tumingin sa labas. Ang mga mata ay tila nakakakita ng higit pa sa kayang makita ng karaniwang nilalang. Marahang umungol ang aso. Lumapit ito kay Baste at dahan-dahang ginising siya. Pagmulat ng kanyang mga mata, agad niyang napansin ang kakaibang tensyon sa paligid. "Ano na naman ito?" bulong niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang panganib mula sa tao ang kanilang kinakaharap. May mas malalim at mas mapanganib na puwersang unti-unting kumikilos sa dilim at tila papalapit ito sa kanilang munting kubo. At si Bantay, ang asong kanyang iniligtas, ay tila handang harapin ang anumang darating. Hindi na muling nakatulog si Baste matapos siyang gisingin ni Bantay ng gabing iyon. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niya ang kakaibang bigat sa hangin, parang may nagmamasid mula sa dilim. Umupo siya sa gilid ng kanyang higaan habang pinagmamasdan si Bantay na nakatayo malapit sa pintuan, nakatingin sa labas at tila handang sumalakay anumang oras. "Ano ba ang nararamdaman mo?" mahinang tanong ni Baste. Walang sagot, ngunit ang kilos ng aso ay sapat na upang magbigay babala. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang binuksan ni Baste ang pinto. Sumalubong sa kanya ang malamig na hangin ng gabi at ang tahimik na paligid ng baryo. Ngunit hindi nagtagal, may narinig siyang mahinang yabag mula sa likod ng kanilang kubo. Agad siyang napalingon, at sa anino ng isang punong mangga, may isang taong nakatayo. "Lumabas ka," matapang na sabi ni Baste kahit may kaba sa kanyang dibdib. Unti-unting lumapit ang tao sa liwanag. Isa itong matandang lalaki, payat, kulubot ang balat
at may mga matang tila maraming alam. Siya ang matandang kilala sa baryo na bihirang makita sa araw. "Ano ang pakay mo?" tanong ni Baste. Ngunit bago pa sumagot ang matanda, biglang umungol si Bantay at humarang sa harap ni Baste. Tila pinipigilan siyang lumapit. Ngumiti ng bahagya ang matanda. "Hindi ka basta-bastang aso," sabi nito habang nakatingin kay Bantay. Nagtaka si Baste. "Ano ang ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim ang matanda bago nagsalita. "Ang asong iyan ay hindi pangkaraniwan. May taglay siyang kakaibang talino. At hindi lamang iyon. May koneksyon siya sa mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao." Lalong nalito si Baste. "Aso lang siya. Inalagaan ko lang siya." Umiling ang matanda. "Hindi aksidente ang pagkikita ninyo." Napatingin si Baste kay Bantay. Sa unang pagkakataon, tila nakita niya ang aso sa ibang anyo. Hindi lamang bilang alaga, kundi bilang isang nilalang na may malalim na lihim. "May mga bagay na dapat mong malaman," patuloy ng matanda. "May mga taong gustong makuha ang kakayahan ng asong iyan. At kapag nangyari iyon, hindi lamang ikaw ang mapapahamak, pati ang buong baryo." Biglang sumagi sa isip ni Baste si Mang Cardo. "Si Mang Cardo ba ang may kagagawan nito?" tanong niya. Hindi agad sumagot ang matanda. Ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na. "Pinuntahan niya ako," saad ng matanda. "Gusto niyang malaman ang lihim ng aso mo." Naramdaman ni Baste ang pag-init ng kanyang dugo. "Hindi ko siya papayagang saktan si Bantay," mariin niyang sabi. Ngumiti ang matanda, ngunit may halong lungkot. "Kung ganoon, kailangan mong maging handa." Lumapit ang matanda at inilabas ang isang maliit na anting-anting mula sa kanyang bulsa. Isang piraso ng kahoy na may nakaukit na simbolo. "Ito ay magbibigay sa iyo ng proteksyon," sabi niya habang inaabot ito kay Baste. "Ngunit tandaan mo, ang tunay na lakas ay nasa tiwala ninyo sa isa't isa." Dahan-dahang tinanggap ni Baste ang anting-anting. Pagtingin niya muli sa matanda, tila nagbago ang kanyang pakiramdam. Parang may mas malalim na kahulugan ang lahat ng nangyayari. "Bakit mo ako tinutulungan?" tanong niya. Saglit na natahimik ang matanda bago sumagot. "Dahil minsan may isang binatang katulad mo na tumulong din sa isang nilalang na nangangailangan." Pagkasabi nito, dahan-dahang umatras ang matanda at naglaho sa dilim. Naiwang nakatayo si Baste, hawak ang anting-anting at puno ng katanungan ang isip. Lumapit si Bantay sa kanya at marahang idinikit ang ulo nito sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Baste ang kakaibang init, isang pakiramdam ng seguridad at lakas. "Ano man ang mangyari," bulong niya, "magkasama natin itong haharapin." Ngunit sa kabilang dako ng baryo, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara, si Mang Cardo ay nakaupo at may binabalak. At sa kanyang mga mata, makikita ang isang desisyon. Isang hakbang na maglalagay sa lahat sa panganib. Ang lihim ni Bantay ay unti-unti nang nabubunyag. At kasabay nito, ang panganib ay lalo pang lumalapit. Mula ng gabing makaharap ni Baste ang matandang misteryoso, hindi na nawala sa kanyang isip ang mga babalang kanyang narinig. Mas naging mapagmatyag siya sa bawat galaw sa paligid. At ang anting-anting na ibinigay sa kanya ay palagi niyang suot sa kanyang leeg. Si Bantay naman ay lalong naging alerto. Hindi na ito basta-basta nagpapahinga. Sa tuwing may maririnig na kahit bahagyang kaluskos, agad itong tumatayo at nagbabantay. Para bang ramdam nito ang papalapit na panganib na hindi pa nakikita ni Baste. Isang umaga, habang nasa bukid si Baste, napansin niyang tila kakaiba ang katahimikan ng paligid. Wala ang karaniwang huni ng mga ibon at maging ang hangin ay tila hindi gumagalaw. Napatingin siya kay Bantay. Ang aso ay nakatayo, nakatingin sa malayo at marahang umuungol. "Ano na naman ito?" bulong ni Baste. Biglang tumahol si Bantay
at mabilis na tumakbo patungo sa gilid ng kanilang lupain. Sumunod si Baste. Pagdating nila roon, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. May mga bakas ng paa sa lupa, hindi pangkaraniwan. Malalaki ito at tila hindi gawa ng tao o hayop na karaniwang makikita sa baryo. Hindi ito normal, sabi ni Baste habang sinusuri ang mga bakas. Biglang umungol si Bantay at umatras ng bahagya. Para bang kinikilala nito ang panganib na iniwan ng mga bakas na iyon. Sa kabilang banda, sa bahay ni Mang Cardo, tahimik na nag-uusap ang mayamang magsasaka at ang matandang lalaki na kanyang pinuntahan noong mga nakaraang gabi. Handa na ang lahat, sabi ng matanda. Ang kanyang tinig ay malamig at walang emosyon. Ngunit tandaan mo, kapag pinasok mo ang mundong ito, wala nang atrasan. Hindi nag-atubili si Mang Cardo. Kailangan kong makuha ang kapangyarihan ng aso, sagot niya. Kahit ano pa ang kapalit. Tumango ang matanda. Sa isang sulok ng kanyang bahay, may isang kakaibang sisidlan na puno ng itim na likido. Sa tabi nito ay may ilang gamit na tila para sa isang ritual. Ngayong gabi, sabi ng matanda, dadalhin natin ang nilalang na kayang sumubok sa lakas ng aso. Samantala, hindi mapakali si Baste buong araw. Ang mga bakas na kanilang nakita ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Pagdating ng gabi, mas maaga siyang umuwi at isinara ang lahat ng maaaring pasukan sa kanyang kubo. Tahimik silang kumain ni Bantay, ngunit ramdam ang tensyon sa hangin. Hindi nagtagal, nagsimulang lumakas ang hangin. Unti-unting nagdilim ang paligid kahit wala namang bagyo na darating. At bigla, may malakas na kalabog sa labas ng kanilang kubo. Napatingin si Baste kay Bantay. Ang aso ay nakatayo, ang mga balahibo ay nanindig at ang mga mata ay tila nagliliyab sa determinasyon. Ano man iyon? Sabi ni Baste habang hinahawakan ang kanyang itak. Haharahin natin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa labas, sa ilalim ng madilim na langit, may isang nilalang na nakatayo. Hindi ito tao. At hindi rin ito karaniwang hayop. Malaki ang katawan nito. Ang mga mata ay kumikislap sa dilim. At ang presensya nito ay nagdudulot ng matinding takot. Napaatras si Baste. Ngunit si Bantay ay hindi umatras. Sa halip, humakbang ito pasulong at humarap sa nilalang. Sa unang pagkakataon, nakita ni Baste ang kakaibang anyo ng kanyang aso. Ang tindig nito ay matatag at ang kanyang presensya ay tila mas malakas kaysa dati. Para bang hindi lamang ito simpleng aso. At sa gabing iyon, magsisimula ang unang tunay na pagsubok sa lakas, tapang at lihim na kapangyarihan ni Bantay. Habang sa malayo, si Mang Cardo ay nakamasid, handa na sa kanyang balak. Kahit pa ito ay magdala ng kapahamakan sa lahat. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, nanatiling nakatayo si Baste sa pintuan ng kanyang kubo, hawak ang kanyang itak, habang nanginginig ang kanyang dibdib sa kaba. Sa kanyang harapan ay ang nilalang na hindi niya kailanman nakita. Malaki, mabigat ang paghinga, at ang mga matang tila nagliliyab sa galit. Ngunit sa pagitan nila matatag na nakatayo si Bantay. Hindi ito umatras. Hindi ito natakot. Sa halip, tila lalo pang tumapang ang tindig nito. Biglang umungol ang nilalang at dahan-dahang lumapit, bawat hakbang ay nagpapayanig sa lupa. Ngunit si Bantay ay nanatiling matibay. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kalaban. Bantay! Bulong ni Baste, puno ng pag-aalala. Ngunit tila hindi na lamang basta aso ang nasa kanyang harapan. Sa isang iglap, sumugod ang nilalang. Mabilis ang pangyayari. Ngunit mas mabilis si Bantay. Agad itong umiwas at tumalon sa gilid, sabay kagat sa paa ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang malakas na ungol nito sa gabi. Nagulat si Baste. Hindi niya inaasahan ang bilis at husay ng kanyang alaga.
Muling sumugod ang nilalang, mas mabangis at mas galit. Ngunit sa bawat galaw nito, tila nababasa ni Bantay ang susunod na mangyayari. Umiilag, sumasalakay, umiiwas. Para bang alam nito ang bawat galaw ng kalaban bago pa man ito mangyari. Hindi ito pangkaraniwan, bulong ni Baste habang unti-unting nauunawaan ang sinasabi ng matanda. Biglang napansin niya ang anting-anting sa kanyang leeg, tila umiinit. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Sumugod siya upang tulungan si Bantay. Habang abala ang nilalang sa pakikipaglaban sa aso, mabilis na lumapit si Baste at tinamaan ito ng kanyang itak sa tagiliran. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang. Napatras ito, tila nasaktan. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa huling pagsalakay, sinubukan itong sugurin si Baste. Ngunit bago pa ito makalapit, mabilis na tumalon si Bantay at humarang, buong lakas nitong sinalubong ang nilalang. Nagbanggaan ang dalawa. At sa isang malakas na ungol, napaatras ang nilalang. Saglit itong tumigil. At pagkatapos, dahan-dahang umatras, hanggang sa tuluyan itong naglaho sa dilim. Naiwang tahimik ang paligid. Tanging hingal ni Baste at marahang paghinga ni Bantay ang maririnig. Lumapit si Baste at agad na niyakap ang kanyang aso. "Salamat," bulong niya, puno ng emosyon. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Bantay, napansin niya ang isang bagay na hindi niya kailanman nakita noon. Isang lalim, isang katalinuhan, at tila isang lihim na mas malaki pa sa kanyang inaakala. Sa malayo, mula sa likod ng mga puno, nakamasid si Mang Cardo. Ang kanyang mukha ay hindi na puno ng pagdududa, kundi ng katiyakan. "Hindi ako nagkamali," bulong niya. May kapangyarihan nga ang aso. Ngunit sa halip na umatras, lalo siyang naging determinado. "Kailangan kong makuha iyon, kahit pa magdulot ito ng kapahamakan." Habang sa kubo, si Baste at Bantay ay hindi pa lubos na nakakaunawa na ang laban na kanilang hinarap ay simula pa lamang. Mas mabibigat na pagsubok ang darating. At sa bawat hakbang, mas lalalim ang lihim ni Bantay at ang kapalarang kanilang tatahakin ay unti-unting maghahatid sa kanila sa isang laban na hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa buong baryo. Matapos ang gabing iyon, hindi na muling naging payapa ang isipan ni Baste. Kahit tila naitaboy nila ang nilalang, ramdam niya na hindi pa iyon ang wakas ng kanilang laban. Sa umaga, tahimik niyang pinagmamasdan si Bantay habang ito'y nakahiga sa labas ng kubo. Sa itsura nito, isa lamang itong karaniwang aso, ngunit sa kanyang puso, alam niyang higit pa roon ang katotohanan. "Hindi ka talaga basta aso," mahinang sabi ni Baste. Tumingin si Bantay sa kanya, at sa mga mata nito ay tila may pag-unawa. Hindi man ito makapagsalita, ngunit sapat ang tingin nito upang iparamdam kay Baste na may ugnayan silang higit pa sa amo at alaga. Habang lumilipas ang araw, muling kumalat sa baryo ang balita tungkol sa nangyaring pag-atake. Maraming tao ang natakot at ang iba ay nagsimulang mag-isip na may kakaibang puwersang gumagala sa kanilang lugar. Ngunit si Mang Cardo ay may ibang iniisip. Sa kanyang isip, lalo lamang nitong pinatunayan ang kanyang hinala. Sa gabi ring iyon, muling bumalik si Mang Cardo sa matandang lalaki. "Hindi sapat ang ipinadala mo," galit niyang sabi. "Natalo ng aso." Tahimik ang matanda. "Kung ganoon," sagot nito, "handa ka na bang malaman ang buong katotohanan?" Saglit na natigilan si Mang Cardo. Ngunit nanaig ang kanyang kasakiman. "Sabihin mo sa akin." Lumapit ang matanda at marahang nagsalita. "Ang asong iyon ay hindi lamang tagapagbantay. Isa siyang nilalang na may espiritong itinalaga upang protektahan ang isang taong may dalisay na puso.
Nanlaki ang mata ni Mang Cardo. Ibig mong sabihin, pinili siya ng aso? Tumango ang matanda. Hindi mo basta makukuha ang kapangyarihan nito. Kailangan mong sirain ang ugnayan nila. Ngumisi si Mang Cardo. Kung ganoon, alam ko na ang gagawin. Samantala, sa kubo ni Baste, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Habang natutulog si Baste, biglang nagliwanag ng bahagya ang paligid. Nagising si Bantay. Unti-unti itong tumayo at lumabas ng kubo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tumigil ito sa gitna ng bakuran. At doon, dahan-dahang nagbago ang anyo nito. Ang kanyang katawan ay tila nababalutan ng kakaibang liwanag. At ang simpleng anyo ng aso ay nagkaroon ng kakaibang ningning. Hindi ito ganap na nagbago sa ibang nilalang, ngunit malinaw na hindi na ito ordinaryo. Para itong tagapangalaga na may espiritong nagmumula sa mas mataas na pinagmulan. Sa loob ng kubo, nagising si Baste dahil sa kakaibang pakiramdam. Lumabas siya at nasilaw sa kanyang nakita. Bantay. Bulong niya. Nilingon siya ng aso. At sa sandaling iyon, tila nagkaintindihan sila ng walang salita. Unti-unting nawala ang liwanag at bumalik sa normal na anyo si Bantay. Ngunit sapat na iyon para kay Baste. Alam na niya ang katotohanan. Hindi aksidente ang kanilang pagkikita. Hindi basta pagkakataon ang kanilang samahan. Pinili siya ni Bantay. At bilang kapalit, kailangan niyang protektahan ang asong nagligtas sa kanya, tulad ng pagprotekta nito sa kanya mula sa panganib. Lumapit si Baste at hinawakan ang ulo ni Bantay. Hindi kita pababayaan, mariin niyang sabi. Ngunit sa kabilang banda, sa madilim na sulok ng baryo, si Mang Cardo ay may binabalak na hakbang na mas mapanganib kaysa dati. Hindi na lamang niya nais kunin ang kapangyarihan ni Bantay. Nais na niyang sirain ang samahan nila ni Baste. At sa darating na mga araw, haharapin nila ang pinakamabigat na pagsubok. Isang laban na susubok hindi lamang sa kanilang lakas, kundi sa kanilang tiwala sa isa't isa. Mula nang masaksihan ni Baste ang kakaibang anyo ni Bantay sa ilalim ng liwanag ng buwan, hindi na siya nagkaroon ng pagdududa. Ang asong kanyang iniligtas ay hindi lamang simpleng hayop. Ito ay isang nilalang na may tungkulin, isang tagapangalaga na sadyang inilaan sa kanya. Ngunit kasabay ng pag-unawang iyon ay ang pagdating ng mas mabigat na pagsubok. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Baste na tila nagbabago ang pakikitungo ng ilang tao sa baryo. May ilan na dati pala kaibigan, ngunit ngayon ay umiiwas na sa kanya. May ilan ding palihim na nagbubulungan sa tuwing siya ay dumaraan. Hindi niya agad naunawaan ang dahilan. Hanggang sa isang hapon, habang siya ay nasa palengke upang magbenta ng ani, may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Mag-ingat ka, Baste. Mahina nitong sabi. May mga kumakalat na kwento tungkol sa iyo. Ano pong kwento? Tanong niya. Na ang aso mo raw ay may dalang malas. Na ang mga pangyayari sa baryo ay dahil sa inyo. Nanlamig si Baste. Hindi niya inakala na darating ang araw na siya ay pagbibintangan. Pag-uwi niya, tahimik siyang umupo sa labas ng kanyang kubo. Si Bantay ay lumapit at tumabi sa kanya, tila nararamdaman ang bigat ng kanyang kalooban. Iniisip nila na ikaw ang dahilan ng lahat, bulong ni Baste. Tumingin si Bantay sa kanya. Ang mga mata ay puno ng katahimikan at tiwala. Ngunit hindi nagtagal, ang mga bulong ay naging paratang. Kinagabihan, may ilang kalalakihan mula sa baryo ang dumating sa kanyang kubo. Kasama nila si Mang Cardo. Baste, malakas nitong tawag. Kailangan nating mag-usap. Lumabas si Baste. Hawak ang kanyang lakas ng loob. Ano ang kailangan ninyo? Lumapit si Mang Cardo. Ang kanyang mga mata ay malamig.
Maraming nangyayaring kakaiba sa baryo, sabi niya. At lahat ng iyon ay nagsimula nang dumating ang aso mo. Nagbulungan ang mga tao sa likod niya. Hindi totoo yan, sagot ni Baste. Tinulungan pa nga kami ni Bantay. Ngunit hindi nakinig si Mang Cardo. Kung ganoon, patunayan mo, hamon niya. Ibigay mo ang aso sa amin. Kung wala itong tinatagong masama, wala kang dapat ikatakot. Biglang nanindig ang balahibo ni Bantay at maraang umungol. Naramdaman ni Baste ang panganib. Hindi ko siya ibibigay, mariin niyang sagot. Nagiba ang anyo ni Mang Cardo. Kung ganoon, ikaw ang mananagot sa mangyayari sa baryo, malamig nitong sabi. Isa-isa nang umatras ang mga tao, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa at takot. Naiwan si Baste at si Bantay sa gitna ng tahimik na gabi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Baste ang pinakamabigat na pagsubok. Hindi laban sa halimaw, hindi laban sa panganib, kundi laban sa tiwala ng mga taong dati kasama niya. Lumuhod siya at hinawakan si Bantay. Ano man ang mangyari, bulong niya, hindi kita iiwan. At sa sandaling iyon, tila mas tumibay ang ugnayan nila. Ngunit sa dilim, si Mang Cardo ay nakangiti. Alam niyang nagsimula na ang kanyang plano. Hindi niya kailangang lumaban ng direkta. Sapat ng pag-awayin ang puso ng tao at ang kanilang takot. At sa susunod na hakbang, sisikapin niyang tuluyang paghiwalayin si Baste at si Bantay. Isang pagsubok na maaaring sumira sa lahat. At kung mangyayari iyon, wala nang makakapigil sa kanyang balak. Mabigat ang hangin sa baryo ng sumunod na mga araw. Ang dating masayang samahan ng mga tao ay napalitan ng takot at pagdududa. Sa bawat pagdaan ni Baste, ramdam niya ang malamig na tingin ng kanyang mga kababaryo. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Kasama si Bantay. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, muling dumating ang matandang lalaki sa kanyang kubo. Handa ka na ba? Tanong nito. Napatingin si Baste. Para saan? Sa huling pagsubok, sagot ng matanda. Ngayon nakikilo si Mang Cardo. Parang kumirot ang dibdib ni Baste. Ano ang balak niya? Hindi agad sumagot ang matanda. Hindi na lamang niya gustong sirain ang samahan ninyo. Wika nito. Gusto na niyang kunin ang lakas ni Bantay, kahit pa ikapahamak iyon ng lahat. Biglang umungol si Bantay. Tila ramdam nito ang nalalapit na panganib. Paano namin siya mapipigilan? Tanong ni Baste. Sa pamamagitan ng inyong tiwala sa isa't isa, sagot ng matanda. Iyon ang tunay na pinagmumulan ng lakas ng aso. Pagkasabi nito, nawala ang matanda sa dilim. At hindi nagtagal. Biglang umihip ang malakas na hangin. Nagsimulang magdilim ang kalangitan. At mula sa malayo, may isang malakas na ingay na papalapit. Lumabas si Baste, kasunod si Bantay. Sa gitna ng baryo, nakita niya ang isang napakalaking nilalang. Mas malaki at mas mabagsik kaysa sa una nilang nakalaban. At sa likod nito, nakatayo si Mang Cardo. Hawak ang isang kakaibang sisidlan na naglalabas ng maitim na usok. Ngayon matatapos na ito, sigaw ni Mang Cardo. Nagkagulo ang mga tao sa baryo. Ang iba ay nagtatakbuhan, ang iba ay natulala sa takot. Ngunit si Baste ay nanatiling nakatayo. Kasama si Bantay. Hindi ka na dapat umabot pa sa puntong ito, sabi ni Baste. Ngunit ngumisi si Mang Cardo. Kung ibinigay mo na lang sana ang aso, hindi na sana ito mangyayari. Sumugod ang nilalang. Muling nagsimula ang laban. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabangis, mas mapanganib. Agad na hinarap ni Bantay ang nilalang, ngunit kahit gaano ito kabilis at katalino, ramdam ni Baste na mas malakas ang kanilang kalaban. Napaatras si Bantay sa unang salpukan. Bantay! Sigaw ni Baste.
Sa sandaling iyon, naalala niya ang sinabi ng matanda. Ang lakas ay nagmumula sa kanilang tiwala sa isa't isa. Lumapit siya sa kanyang aso. "Huwag kang matakot," bulong niya. "Magkasama tayo." Sa sandaling iyon, tila nagbago ang hangin sa paligid. Unti-unting nagliwanag si Bantay. Mas maliwanag kaysa dati. At sa unang pagkakataon, malinaw na nakita ng lahat ang tunay nitong anyo, isang tagapangalaga na may espiritong makapangyarihan. Napaatras ang nilalang, at kahit si Mang Cardo ay napanganga. Hindi maaari," bulong niya. Sa isang malakas na tahol, sumugod si Bantay. Ngunit hindi na ito ang aso na kanyang kilala lamang. Ito ay isang tagapangalaga na pinatibay ng tiwala at kabutihan. Sa isang matinding salpukan, natalo ang nilalang. Unti-unti itong naglaho kasama ang maitim na usok. Naiwan si Mang Cardo, nanginginig. "Hindi ito ang wakas," bulong niya bago siya tuluyang bumagsak sa lupa. Tahimik ang buong baryo. Isa-isang lumapit ang mga tao. Nakita nila ang katotohanan. Hindi si Bantay ang sanhi ng panganib, kundi ang kasakiman. Lumapit ang isang matanda kay Baste. "Patawad," sabi nito. "Nagkamali kami," ngumiti si Baste. Ang mahalaga, ligtas na ang lahat. Sa kanyang tabi, tahimik na nakatayo si Bantay. Muli na namang bumalik sa kanyang simpleng anyo. Ngunit sa puso ni Baste, alam niyang ang kanyang aso ay higit pa sa kanyang inaakala. At sa baryong iyon, muling bumalik ang kapayapaan. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa tiwala, kabutihan at tunay na pagkakaibigan. At sa kwento ni Baste at Bantay, mananatiling buhay ang alaala ng isang matalinong aso na hindi lamang nagbantay, kundi nagligtas. Wakas.